naman kayo, oh. Ate Tin, napuwing ba kayo? Hindi. May ginagawa lang ako eksperimento. Ano pong eksperimento? Ito tinusubukan ko lang kung ano ang makikita ko kung isang mata lang ang gagamitin ko. Ate Tin, bakit nga po ba dalawa ang mga mata natin? May nakikita rin naman po ko kahit isa lang mata ko. Ayan, oh. Oo nga, makakakita nga tayo kahit iisang mata natin. Pero ito, subukan nyo ha. Sige, gawin nyo yung ginagawa kong eksperimento. Hawakan mo yan, Maan. Oh, takpan mo yung isang mata mo muna. Ay, yung ano po, yung bote, oh. Nakikita mo yung bote? O yung kabila naman, ilipat mo yan. O, ano Ay, yung nakikita mo? halaman na po. Dapat di gumagalaw yung ulo mo at saka yung siko mo, ha? Opo. O, ikaw, Maan. Ikaw, Sheena. Wait. Sige po. Ganyan. Wag gagalaw tong siko at yung ulo. Ito lang. Ano nakikita mo? Yung bote po. O, ilipat mo sa kabila. Lipat mo sa kabila. Huwag mo gagalaw yung Ano Ay! nakikita mo ngayon? Yung halaman po. O, ngayon tanggalin mo yan. Yan. Ano nakikita nyo? Ay, silang dalawa po. Silang dalawa po. Kita mo ngayon yung dalawang bagay, di ba? opo. O, ano ibig sabihin nito? Ate Tin, iba po palang nakikita na lang kaliwang mata at kanan ng mata ko. Kung nakatakip yung isang mata. Pero, kapag yung dalawang mata ang ginamit mo, pareho mong makikita yung dalawang bagay. Opo. Di ba? Yun dahil sa field of vision. Kapag pareho nating ginamit yung dalawa nating mata, mas lumalawak yung field of vision natin. Kaya hindi lang yung dalawang bote ang nakikita natin, kundi pati yung nandito sa likod niya, sa paligid niya. Di ba? Ate Tin, di po ba nakakatulong din sa pagbalanse ng katawan yung dalawang mata? Oo! Gusto mo pakita natin sa kanila kung paano? Ika. Tayo kayo dyan. Dito ako. Sige nga, subukan yung tumayo na isa lang yung paa. Yan. Oh, madali ba? Opo! Pikit nyo ngayon yung isa nyong mata. Ay, aray po. Aray po. Oh, ano? Ano na? Mahirap po eh. Parang mahirap bumalanse, no? Parang nakakahilo. Aray, tama na. Buti na lang, Ate Tintin, dalawa mata natin, kundi lagi tayo madadapa. Tama. Ayoko na, nahihilo na ako. Ate Tin, Oo. hilong-hilo na ako. Ako rin eh. Nakakapagod. At nakakagutom. Kayo talaga, init na siguro kayo, no? Ikaw, gutom na gutom ka na, no? Yan mo, darating na si Tita Stella nyo. Sabi ko kasi sa kanya, dalan tayo ng masarap na merienda. Darating na yun. Wow. Wow. Pero para hindi tayo mainit, ayun ko na, maglaro tayo. Meron ako naisip na laro eh. Pero teka muna, matalas ba yung pandinig nyo? Matalas na matalas po. Talaga, kahit malayo, maririnig nyo? Opo! Sige, digit natin dito yung ano natin. Pero teka, ganito yung laro natin ha. Para malaman natin kung parating na si Tita Stella nyo, papakinggan natin lahat ng dumadaan dyan sa labas. Ano ba yung tunog ng sapatos ni Tita Stella nyo? Di ba mahilig yun magsapatilya? Opo. May Yung ano po takong. yung clack, 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 clack. Oh, Yung ayan, may maingay. Ayan, so alam natin kung parating siya. Sige po. Sige, sabi natin. Natin. Yan. O, ano narinig mo? Ay, guma! Hindi si Tita Stella, yun eh. Oo, hindi. Sige, sige. Sapa. Hindi pa ibang tunog. Sapatos na leather. Sapatos na leather. Oo. Oh, hindi si Tita Stella nyo yun. Hindi nga. Ano naman? O, ano narinig natin? Si Tito Go yung sorbitero. O, sige. Makakinig pa tayo ng ano pa. Sige, ano pa? Hoy! Ano yun? May naririnig akong kakaiba. Tita Stella? Na. Tita Stella! Paano naman nalaman na ako na yung dumadating? Siyempre, matalas yung pangdinig namin. At saka, sabi po ni Ate Tintin na, siyempre yung sapatos nyo lagi kayo Sapatilya. Siyempre, napakaganda na. Huwag kayo magaling. Basta pagkain. O sige, kain na.